Nagmamadali siyang sumakay sa kotse dahil hindi maganda ang kutob niya. Hindi pwedeng may mangyari kay Clea, lalo pat sinabi sa kanya ng mommy niya na baka raw buntis kaya namumutlat parang laging tamad. Kinakamusta kasi sa kanya at naikwento niyan tungkol sa dalaga na parang sobrang moody at sobrang bilis na umiyak kapag hindi nakukuha ang gusto. Sa oras lang, huhukayin niyang libingan ng mga lalaki na yun at papatayin niya ulit. He felt the sudden heating up of his eyes. Stop it, Bustamante, saway ni Mateo sa sarili na sumikip ang dibdib niya. Nasa isip man ay hindi niya matatanggap kung mapapahamak ang babaeng mahal na mahal niya. Halos pali pa rin niya ang sasakyan pauwi. If Clea is in danger, he must not waste any second. Hindi pwedeng mawala ang dalaga sa kanya, hindi siya papayag at kahit sa kamatayan ay aagawin niya si Clea kung kaya lang din niya. Please God, don't let it be the last. I need her. I love her. And I know that reason is enough for you to keep her safe until I made it on my way. I am her best defender and I'll always be her perfect withstander. Clea happily smiles when she puts the diary back to the shelf. I'm sorry, Mommy, if I got so jealous and so envy. Now I feel agony for you. Sayang, hindi mo nakatuluyan si Mateo and I couldn't even blame you if you really fell for him. You were right, he's so close to perfect. Mahal na mahal kita, Mommy. Sorry for loving the guy who once became yours. She smiled. Nakarinig siya ng kaluskos kaya pumihit siya pero nanlaki ang mga mata niya. Dahil dalawang lalaki nakangisi sa kanya at kahit na kailan ay hindi niya makakalimutan ang dalawang mukha na yon na pumatay sa kanyang mga magulang. Napatras siya at nanlamig ang buong katawan. Mas maganda ka na ngayon, kaya naman mas nakakapaglaway na. Ngumisi ang maitim na lalaki na unang gumahasa sa mommy niya noon. Hawak noon sa leg ang yaya niya ngayon at natututukan ng baril. Inararo pa siya ng isang malasawang tingin. Ang isang lalaki naman ay hawak ang pusa niya at kutsilyo naman ang nasa kamay. Bumuka ang bibig ni Clea para makiusap, pero nagsalita kagad ang isa sa mga to. Palagay niya yun ang leader sa dalawa. Ang mukhang African. Oops, walang sisigaw. Patay ang dalawang pinakamamahal mo. Swerte nga naman, sa tagal ng pag-aabang, ngayon lang nawala ng mahigpit mong bantay na ubod ng pogi. Tss, please, napalunok si Clea at nakaramdam ng panginginig ng katawan. Nauunahan na naman siya ng takot. Huwag niyo silang papatayin. Hindi ako sisigaw. Napahikbi siya pero kaagad niyang pinigil. Makita pa lang niya mga armas ng dalaway parang nagdedeliryo na kaagad ang pakiramdam ni Clea. Nasaan ang dalawang bantay ni Mateo? Nasaan ang dalawang lalaki sa labas ng bahay na mahigpit na nagbabantay? Lalo siyang natakot dahil baka patay ng mga yon. Namatay na walang kaingay-ingay. Bitawan mo ng pusa na yan at baka umiyak si Miss Ganda. Tie this old woman. And let's do the hula hoop. Umakto pang lalaki na inikot ang bewang na sobrang halay habang nakatingin sa kanya. Clea shut her eyes and hugged herself. Tumatagos hanggang kaluluwa ang titig na walang hiya sa katawan niyang walang tangi suot kung hindi ang manipis na damit pantulog. Help me please. Spare me again this time, Papa Jesus. I wanna be with my mom and dad in heaven, but I still want to be with the people who I love her on earth. Piping dasal ni Clea. Nanigas siya nang ipulupot ng lalaki ang malalaking braso sa leeg niya at ang baril ay nakatutok sa kanyang sentido. Umiiwas siya dahil baka pumutok pero kinaladkad na siya ng lalaki papalabas ng basement at inakyat sa itaas. Kwarto mo. Nakakatakot na tanong ng lalaki. Napalunok si Clea at saka nanginginig na itinurong pinto ng kwarto niya. She's worried. A tear fell from her eyes. Kung yun ang kanyang katapusan, she's wishing for Mateo not to come home early tonight. Kung siyang mamamatay, siya na lang at hindi ang lalaking mahal niya. Sumigok siya kaya hinigpitan ng lalaking pagkakasakal sa kanyang leeg. Tahimik, sabi nun sabay tulak sa kanya sa kama. Tumama pa ang ulo niya sa headboard kaya parang umikot ang pakaramdam ng dalaga. She barely moved. Tingnan mo nga naman kung gaano ka pinaganda ng panahon. Mula mukha hanggang paa, mas maganda ka pa sa ina mong bansot. Ngisi noon sa kahinawakan ng bewang niya pero kaagad niya sinipa. Pasinghal na nagsalitang lalaki at walang pangingiming, umigkas ang kamay noon papunta sa mukha niya. Takpan mong bibig! Galit na utos noon sa isang kasama. Umiikot ang paningin ni Clea at nangangatalang mukha. Pakaramdam niya nabali ng leeg niya sa lakas ng pagkakasampal sa kanya. Lumapit naman ng isa't nilagyan siya ng panyo sa bibig at tinali ang kamay niya sa likod. Aabangan namin ng bodyguard mo. Pinatay niyang pinsan ko kaya mananagot siya. Ikaw ang papatay sa kanya sa oras na dumating siya. Kaya ipanalangin mo na huwag na siyang umuwi para hindi na siya madamay pa.
Tumawa yun na parang isang diablo habang isa'y parang asong ulol na naglalaway at pahalik-halik sa legs niya. Pumipiksi si Clea pero hindi siya halos makagalaw dahil sa higpit ng pagkakagapos sa kamay niya at paa. Ihanda mo ng camera at huwag mo na munang tirahin. Hintayin natin ang tawag ni Mr. Ching bago mo papakin yan. Galit na batok ng malaking lalaki sa mas nakababatang kapatid noon. Sinong Mr. Ching? Ibebenta ba siya? Gagalawin ka namin via live viewing, ganda. Malaking mapera namin sa'yo. No, a voyeur? Isa lalaking manunod ng videos para ganahan din. Yun ba? Lalo si Cleang lumuha. Mabuti na lang tinantanan siya ng lalaki sa paghalik noon at anisikasong pwesto ng isang kamera sa may cabinet niya. Papaharap sa kama. Naman kuya, bakit ang tagal ng i-chick na yung tumawag? Tumingin ang isa sa suot na relo. Malapit na yung tumawag. Huwag kang atat, mamaya magsasawa ka bago yan matodas. Visit kasi, bakit ba nakulong sina kuya? E di sana hindi na tayo gagawa ng sariling pera. Pasarap na lang sana. Gumising ang maliit na lalaki at sinilip ang siya. Kahit na gustuhin man ni Clay ang itago ang sarili hindi niya magawa. Lumalili ang strap ng damit niya at baka kapag kumilos siya, ay lumabas na lahat. Nakikita na ang kalahati at sa pagkakabaluktot ng mga tuhod niya. Ano pang itatago niya sa mga lalaki? Kitang-kita ng mga yon, kahit singit ang puti, she can't lose herself that moment. She has to be strong. That's what Mateo told her, to remain strong and never lose any hope. Hindi siya mawawala ng pag-asang maliligtas pa siya at makakatakas. Kahit na binabayo siya ng kaba ay pilit ni Clay ang kinakalma ang sarili. She prayed and cried silently. Nakarinig siya ng ring ng cellphone at iniyon sa kanya. Nalaki ang mga matang tumingin siya sa dalawa na abot kalawakan ng ngisi. Mr. Ching! Bati na mga yun sa kausap pero nasa kanya naman ang mga mata. Where's the girl? Narinig ni Clay ang tanong noon. Oh, we're fixing the camera. You'll see her in a while. Sagot ng lalaki sa kangumisi na tumingin sa kanya habang ang isa naman ay may pinipindot sa camera. Hanggang sa mag-on iyon. See her now? Oh, she's very pretty. She's a celebrity? No, she's just really gorgeous, especially in person. No, don't touch her. I've changed my mind. Bring her to me and I'll double the money. At nasagot na i-check, lalo si Clay ang umiyak dahil baka kung saan siya lupalop, pitpitin ng dalawa. Umiling siya at nagpumiglas na naman pero mas lalo lang naililist ang damit niya. Kuya, akin siya. Huwag mong ibenta sa mataba na yan. Angal naman ng busang lalaki na parang nababaliw at pinagsisipa ang pintuan ng kwarto niya habang sabunot ang ulo noon. Lalo siyang binalot ng takot sa nakikitang reaksyon ng lalaki. Baliw, gago ka. Mas mahalagang kwarta kaysa sa harapan mo. Magparaos ka na lang sa chipipay na babae. Kuya, ayoko. Tingnan mo naman yan. Wala akong makukuha na kasing inosente na mukha niya sa beer house. Iayariin ko yan kuya bago maibigay sa inchik na yan. Kuya! Paikot-ikot yun na parang hindi malaman ang gagawin. Lumapit yun sa kama niya at inamoy ang binti niya. Saka hinaplos na para siyang isang babasaging kristal. Sige, pero ibebenta pa rin natin. Ngisi ng panganay at saka binalikan ng kausap sa cellphone at lumabas ng kwarto niya. Kagad na kumilos ang isa at pinatay ang kamera. Tuluyang lumabas ng kwartong matangkad na lalaki at naiwan ng parang baliw. Akin ka na. Naghubad ka agad yun ng sinturon at atat na matikman siya. Sa kahit na anong paraan na alam ni Clea nagpumilit siyang kumilos. Pero nahulog lang siya sa kama at napadapa. Kiniskis niyang panyo sa may balikat niya at nang matanggal iyon ay walang kasing lakas siyang pumalahaw ng iyak. Tulong! Help me please! Wala na siyang pakialam kung barilin siya. Huwag kang maingay! Galit na singhal ng lalaki sa kanya. Hindi bali na masaktan siya basta wag lang siyang gahasain at mamamatay siya na si Mateo lang ang lalaki sa buhay niya at wala nang iba pa. Dumoble ang kaba ni Mateo na mapansin niya na walang ilaw sa buong kabahayan na makalipas ang halos 5 minuto lang na pagmamaneho niya sa wakas. Nasa tapat na siya ng bahay ni Clea. The 20-minute drive he had only driven for just minutes because of fear. Sa takot niya na baka kung napano ng dalagay halos liparin niyang kalsada. Naluluhang ipinag-full stop ni Mateo ang sasakyan at walang sinayang na oras na bumaba mula doon. Binunot niyang baril at tinahanda ang sarili. Nasaan ang mga tauhan ni Tony? Nang matapat siya sa garahe nakaangat ang pintuan kaya saan kasya lang ang tao. Pumasok siya doon at ang dalawang bantay ang nakita niya nakahandusay sa sahig na semento. May ilaw sa garahe pero sa loob ay madilim. Naghihingalo pang isa dahil sa laslas sa leeg at ang isa'y talagang patay na. Malalaman niya sa CCTV kung anong nangyari at bakit nagkaganon. Tulong! Si Clea.
Kagad na binundol ng kabang dibdib ni Mateo na kanina pa talaga halos kumakabog sa sobrang pag-aalala. Papalabas na sana siya pero ang bakal na pintuan papuntang basement ang nakita niyang nakatiwangwang. Doon dumaan ang mga walang hiyat sana'y nasa loob pa. Wag lang sanang kung saan na dinalang girlfriend niya at talagang hindi siya titigil hanggat hindi nababawi ang dalaga kahit nasa ang sulok pa siya ng mundo makarating. "Help me please!" Sigaw ni Clea na nagpatalon sa kaluluwa ni Mateo. Ang daan na rin sa basement ang pinuntirya niya pero nakalaki yon. Kinapa niya kagad ang susi sa bulsa niya at nakakabit na susi sa kanyang kotse at walang pagdadalawang isip na binuksan ang pintuan kahit na alam niyang dihado siya dahil madilim sa loob. Sumandal siya sa pader at binaybay ang daan paakyat sa hagdanan. Wala siyang ingay na ginawa hanggang sa masilip niyang pintuan ni Clea na nakabukas. Bukas din ang ilaw doon. Kagad siyang dumiretso at kung anong panlulumot galit ang naramdaman niya nang makita ang dalagang na may panyo sa bibig at nakatali ang mga kamay sa likod at apay ganon din. Halos malilisan ng damit o mas tamang sabihin na kalilis na nga at halos labas na ang lahat. Umiiyak ito at nagpupumilit na makausad sa sahig at ang mas nakakapagpataas ng presyo ni Mateo ay ang lalaking nakababaw sa dalagat inuundayan ng suntok sa tiyan si Clea para matahimik. He took a shot and never missed. Kaagad na tumumba ang lalaki na nasa ibabaw ni Clea na barilin niya sa likod. Pero may dumagok sa kanya kaya napalugmok siya sa sahig dahil nasundan yun ng isang saksak sa kaliwang tagiliran ni Mateo. Nasundan pa yun ng pag-unday ng sipat ang nakita niya ang kumikinang na kutsilyo na naman kaya mabilis niyang sinalag. "Loko ka!" Gigil na sambit ni Mateo nang umigkas ang kamay niya sa mukha ng lalaki. Iwinasiwas noon ng hawak na patalim at nahagip siya sa braso hanggang sa mahawakan niyang pulsuhan ng lalaki. "I'll kill you before you can touch my girl." Nangangalit ang ngipin ni Mateo nakikipagbunuan sa lalaki. Babaliin niya ang pulsuhan noon. Yun ang nasa isip niya. Pinati niya ang lalaki kaya sabay silang natumba sa sahig at tunog ng buto sa tuhod ang narinig. "Ah!" Sigaw na lalaki pero maladelobyo pa rin ang tabas ng mukha niya. Hindi siya papayag na may mangyari kay Clea kahit na ikamatay pa niya. "The next time, make sure that you fight with a nut so well-trained man. Kaya kong baliin ang leeg mo sa isang pitik lang." Umahangos na sabi ni Mateo habang nasa ibabaw siya ng lalaki. Sa kanya mariin na hinawakan ng magkabilang parte na mukha noon na pilit namang kumakawala. Pero walang kaabog-abog na pinipilipit niya yon. A cracking sound made him feel calm. Lumaylay ang mga braso ng lalaki nakahawak sa bewang ni Mateo at dinudukot ang saksak niya. The pain is nothing compared to the pain seeing his Clea in a complete danger. Hindi pa siya nakontento at inampot niya ang baril na nabitawan niya kanina nang sumalampak siya sa sahig. He shot the man. Sunod niya kaagad na nilapitan ay si Clea ang nadadaganan ng lalaking binaril niya habang nakaibabaw sa dalaga. Kinawi niya lalaki at inalis sa ibabaw ng nanginginig na katawan nito. "This is my revenge for my best girl." Tumaas ang sulok ng labi ni Mateo dahil sa sobrang galit sa kanya pinagbabaril. Sa hugpungan ng mga hitang lalaking rapist, isang putok ng baril isang panginginig ni Clea. Kaya tumigil na rin si Mateo na mapansin yon. Inalis niya ang panyong nakatali sa big nito ng mga tali. Halos maligo na rin sa dugot ng lalamig ang katawan. Namumutlat parang hindi makapagsalita. "It's okay, you're safe baby." Hinaplos niya ito sa pisngit pilit na tinagong sakit ng saksak na tinamo niya. Nang makaiyak si Clea, saka lang siya nakahinga. Pero daing ang lumabas sa bibig ng dalaga. "Aray!" she cried. Nataranta ang buong sistema ni Mateo at pinilit alamin kung may sugat ito o ano. He made sure that when he took that shot, she would never get a hurt, but she's now crying in pain. "Alin? Ano? Ano masakit?" Natatarantang tanong niya. Humawak to sa puso at nanginginig ang mga kamay na sinilat ng sariling panty. Her palm was painted by deep red blood when she shakily raised her hand. Tumingin to sa kanya at nagtatanong ang mga matang puno ng luha. Gusto niya ring itanong kung nadentan ba to. "Dugo," lalo tong umiyak at siya man ay parang naniga sa gulat na mamilipit to sa sakit ng tiyan. "Dugo? Baby? Anong baby? Was it a baby?" "No." He lifted her in an instant and carried her all the way out. Hindi ni Mateo alam kung nasan si Yaya Loring pero mas iniisip niyang kapakanan ni Clea. At kung bata man ang dahilan ng dugo na lumalabas mula sa sinapupunan nito ay mas lalong dapat siyang magmadali. Hindi pwedeng mawala ang mag-ina niya. Hindi pwede. Humihiyaw sa sakit si Clea kaya mas lalo siyang nataranta. Pero tinibayan niya ang loob kahit natatakot siya na may mangyari sa isa man sa dalawa. He can't let her see that he's being affected. He has to be strong for her. "Aw, Mateo!" she cried at halos tumaylay ang ulo. Putlang-putla na to at nagbuksan niya ang ilaw.
Don't cry, nothing will happen. If it's a baby, he's strong. He's ang Bustamante and he's like his daddy. Don't worry, honey. Binaril ni Mateo yung lock ng pintuan dahil yun ang pinakamabilis na paraan. Malalaki ang hakbang niya papunta sa kotse kahit na parang bumubukal din ng dugo ang sugat niya sa tagiliran. Nang sulipan niya si Clay, nakalaylay ng ulo nito sa braso niya. Clea, don't let go. Napaiyak siya nang isakay ito sa kotse saka kinapa ang pulso sa laeg ng dalaga. He stopped from crying when he felt that purse was still there. Mababalo siya kapag may nangyaring hindi maganda. He didn't dally. Patakbong umikot siya sa kabilang side ng sasakyan at binilisan ng pag-ikot papalabas ng subdivision. On his way, he called the police station. Hindi niya alam kung ano nangyari sa yaya ni Clea pero sana naman hindi masama. Yun ang hiling niya at mas inuna niyang kapakanan ng dalaga dahil hindi niya papayagan na kahit kamatayan ay agawin ito sa kanya. PNP Makati. Sagot sa kabilang linya. Mendez Residence, Phase 1. May mga patay doon at may isang matanda na hindi ko alam kung nasaan. Puntahan niyo na kaagad. This is Lieutenant General Bustamante. Miss Mendez, personal withstander. I killed the threats. I'll give my statement later. Halos bulyawan niyang kausap sa kabilang linya. Right away, Lieutenant General. Binaba ni Matay ang telepono at sinilat ang pulso ni Clea. Sunod niyang sinulapan ng siya nito tanghitan na may dugo pa rin. Hindi yan menstruation. Hindi ganun kalakas ang pagbuhos ng dugo ng narareglang babae. Bata yun, batang nasa loob ng tiyan ni Clea. Baby niya, baby nila. Sinalat niya ang tiyan ng dalaga na walang malay. Hold still, my boy. Dad is on the way to the hospital. Walang mangyayari sa inyo ng mommy, ha? You're Ana Bustamante. And you aren't weak. You're strong. Marahas siyang umiling nang mag-ulap ang mga mata niya sa luha. Daddy love you. Daddy loves both of you so much. Ginagap ng kamay ni Clea at hinalikan niya habang patuloy sa pagmamaneho. Ngayon ni Mateo naiisip ang binipisyong dala ng pagiging mahigpit na ama niya sa lahat ng bagay. Hasa siya sa lahat at kahit na ang pagmamaneho ng sasakyan at pagpapalipad ng eroplano ay tinutukan noon ng gusto. Mateo, mahinang usal ni Clea. You came. She meekly cried. Kumikislap ang mga luha nito sa pisngi habang lupaypay na nakahiga sa upuan. Shh! Of course, baby. Mahal na mahal kita at handa kitang agawin sa kahit na anong bagay at kahit na kanino pa. Lumuha rin si Mateo dahil sa sobrang awat pag-aalala. She's catching her breath and she can't bear her pain. He can't stand to see that she's almost close to dying. Oh God, my babies! He shook as his tears fell. Pinilit niya lakasan ng loob ni isa pang pagkakataon. Stay with me, my Clea. Please stay and don't let go. Niyugyug niyang kamay ni Clea pero parang gulay na yon sa pakaramdam niya. Pikit ng mga mata ng dalaga at nakalilay ang ulo sa kabilang balikat nito. Don't leave me alone, he cried as he parked the car in front of the emergency room. Kahit parang tinatabla na si Mateo na sakit dahil sa sariling sugat, ay pilit pa rin niya nakarating sa kabilang side ng sasakyan. Stretcher, I need one here, he yelled as he carried her out of the car. Siya pang parang gustong asikasuhin ng mga lumalapit na nurses kaya sa sobrang inis ni Mateo, sinigawan niya mga yon. Clean manage! Save her first! She's damn pregnant! Singal niya si baba ni Clea sa stretcher. Siya na nagsasabit nagdesisyon na buntis ito. Pakialam niya kung mali siya parang mahalagay may idea ang mga doktor at nurse na pwedeng may buhay na nasa loob ng tiyan ng dalaga. Humahangos na humabol siya nang itulak yung papasok sa emergency room. The other nurses forced him to lie down on the other bed. Magkatabi lang silang dalawa pero walang malay si Clea. Nariligo ito sa dugo ng lalaking pinatay niya at sa dugo na galing sa sarili nitong matres. Natutok ni Mateo yung noo at umiiyak ng gusto. Hindi niya matatanggap kung mawawalang mag-ina niya sa kanya. Nang akmang isasara ng nurse ang kurtina ay kagad siyang kumontra. Don't you dare! Babarilin ko kayo kapag sinara niya yan. I wanna see her. I wanna see them. He helplessly said. Tumango naman ang isang babaeng doktora. Hindi ni Mateo inintindi ang sarili niya. Wala siyang pakialam sa tama niya bastang gusto niya ay makasiguradong ligtas ang dalawa. Kung kapalit ay buhay niya, he's willing to trade it for his Clea and his baby. That's how much he loved them, more than his life and more than anything. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.